Lumapit na kayo. Pinakamataas na uri ng spirit ore, itim na kristal, at iba pang bihirang yaman. Mga pildoras ng ika-12 baitang. Maingay ang mga tindero sa palengke ng isang maliit na bayan, ipinapamalas ang kanilang paninda na kumikislap sa mata ng sinumang dumaraan. Puno ng ingay, tawanan, at kalakalan ang paligid. Sa may pintuan ng bayan ay nakatayo ang isang mataas na bantayan, at nakaukit dito ang pangalang Joytown. Isang dalaga ang naglakad patungo sa tarangkahan, kasama ang 12 tagapagtanggol na pawang nasa antas ng Genesis stage. Sa kanyang tabi ay naroon ang isang payat na binatang halos hindi mapansin ng iba. Biglang tumahimik ang buong bayan. Ang mga tao ay nagsipalingon, ang mga matay kumikislap ng kakaibang pagnanasa at pagtataka. Ngunit makalipas lamang ang ilang saglit, bumalik sila sa dating sigla, wari walang nangyaring kakaiba. Napakunot noo si Lu Yunchang, lihim na sumulyap kay Zhu Fan. Ngunit mumiti lamang ang binata at senyales na itinuloy ang pagpasok. Muli, sumalubong sa kanila ang masiglang kalakalan ng palengke, ngunit ngayon ay may kasamang kakaibang pakiramdam. Halos lahat ng matay lihim na sumusulyap sa kanilang grupo. Naramdaman ni Lu Yunchang ang bigat ng paligid. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Zhu Fan. Zhu Fan, mahinang bulong niya, nakakatakot ang bayang ito. Ngumisi ang binata. Kung hindi kakaiba ang lugar na ito, wala rin tayong dahilan para dumito, hahaha. Habang nagsasalita, matalim ang tingin ni Zhu Fan sa bawat mukha sa paligid, gaya rin ng mga titig na ibinabato sa kanila ng mga tao, tila lahat ay mga mangangaso na naghahanap ng mahuhuli. Dinala niya si Lu Yunchang at ang iba pa sa isang maliit na bahay tuluyan. Pagpasok, magalang siyang yumuko. Binibini, gabi na. Maari ba tayong magpahinga rito? Tumango si Lu Yunchang at sinundan siya papasok. Pagkarating nila sa loob, agad silang sinalubong ng isang ginang na nakabihis ng magara, may edad ngunit makikitaan pa rin ng pamumungay sa mata. Umiti ito at agad na tinanong, mga biyahero, saan kayo galing at saan patutungo? Magpapahinga ba kayo o lilisan din agad? Pakihanda ang 5 mong pinakamagandang silid, tugon ni Zhu Fan. Isa para sa aming binibini at ang 4 para sa amin, 13. Napasimangot ang ginang. Patawad, ngunit ang aking maliit na bahay pahingahan ay walang ganoong karaming bakanteng silid. Gaano karami ang meron? Isa lamang. Umiling si Zhu Fan. Hindi maaari. Paano matutulog ng payapa ang aming binibini kung walang bantay? Binibini, mas mabuting humanap na lang tayo ng ibang tuluyan. Tiningnan siya ni Lu Yunchang sa katumango. Kung ano ang pasya ni Steward Zhu. Mula sa sulok ng silid, may biglang nagsalita, wala nang ibang bahay tuluyan dito sa Joytown. Kung maghahanap pa kayo, sa ilalim ng mga bituin na kayo matutulog. Nagulat silang lahat at napalingon sa nagsalita, isang lalaking nasa gitna ng edad, nakabihis ng marangya at kumikislap ang mga palamuti. Agad namang yumuko ang ginang. Steward Fang. Wala ka nang pakialam, Ale. Ako na ang bahala sa ating mga panauhin. Ngumiti si Fang Ding at pagkatapos ay magalang na nagpakilala, ako si Fang Ding, katiwala ng pamilyang Liao. Paano ko kayo dapat tawagin? Bahagyang yumuko si Zhu Fan, ngumingiti. Ako si Zhu Fan, katiwala ng pamilyang Luo. Ito ang aming binibining si Lu Yunchang at ang kanyang mga tagapagbantay. Kami naglalakbay para sa kalakalan at naisip naming magpahinga rito nang makita naming dumarami na ang dilim. Isang katiwala rin pala. Napatitig si Fang Ding, bakas ang pagdududa. Ngunit, Brother Zhu, kung mamarapatin mo ang antas mo'y tila. Nagkunwaring napayuko si Zhu Fan, tila ayaw pag-usapan pa ang bagay na yon. Mabilis namang sumabat si Lu Yunchang. Sa totoo lamang, isinilang si Steward Zhu na may kulang sa kanyang mga meridian. Hindi siya maikukumpara sa ibang tagapagsanay. Ngunit higit sa lahat ang kanyang katalinuhan, kaya siya mismo ang pinili ng aking ama upang mangasiwa sa lahat ng gawain. At sa katunayan, hindi naman mandirigma ang papel ng isang katiwala. Ano pa ba ang silbi ng mataas na antas kung wala namang dunong, hindi ba? Haha. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Zhu Fan, wari naglalambing at nagtatanggol. Aba, ang gwapong binatay kumakapit lang pala sa dalaga, naisip agad ni Fang Ding. 20 taong gulang ngunit nasa bone tempering stage lamang, masahol pa sa isang musmos. Walang pag-asa para sa kanya. Kahit gaano katalino, hindi siya karapat-dapat maging katiwala. Kung hindi dahil sa paglalambing sa dalaga, hindi siya aakyat sa posisyong iyon.
Sayang, basura ang batang ito. Ngunit matalino si Fang Ding at hindi ipinakita ang iniisip. Brother Zhuo, umiti siya, may galing ang bawat isa, anuman ang kanilang lakas. Ngayon ikaw ay katiwala, at balang araw baka ikaw na rin ang maging pinuno. Pinasadahan niya ng tapik sa balikat si Zhu Fan bago tumawa. At dahil nakikita kong wala kayong matutuluyan, bakit hindi na lang kayo magpahinga sa manor ng pamilyang Liao? Nagliwanag ang mukha ni Luo Yunqiang, bagaman may alinlangan pa rin. Yumuko siya ng magalang. Napakabuting alok, ngunit ayaw naming maging pabigat sa inyong Panginoon. Binibini Luo, masayang tugon ni Fang Ding, ang aking Panginoon ay kilala sa kanyang kabutihang loob. Lahat ng taong humihingi ng saklolo, dayuhan man o taga rito, ay tinutulungan niya. Kaya nga tinawag ang bayang ito na Joy Town. Hindi ba't napansin niyo kung gaano kakumbaba at masigla ang mga tao rito? Haha, totoo yan, singit ng ginang bagaman nakataas ang kilay. Si Master Liao ay ginoo ng dangal at kabutihan. Dahil sa kanya, nawawalan ako ng mga panauhin at halos wala nang kinikita, hahaha. Umiti lamang si Fang Ding. Nagkatinginan si Luo Yunqiang at Zhu Fan sa kasabay na yumuko. Kung gayon, maraming salamat sa iyong kabutihang loob, Steward Fang. Patawarin na lang ninyo ang aming pagkaabala. Binibini Luo, napakabait niyo. Gumanti ng magalang na sulyap si Fang Ding at inihatid sila palabas ng bahay tuluyan. Ngunit pagtalikod nila, dumilim ang mukha ng ginang at lumitaw ang isang malupit na ngiti, kasabay ng nag-aalab na pagnanasa ng dugo sa kanyang mga mata. Makalipas ang ilang minuto, dinala ni Fang Ding ang kanilang grupo sa isang malawak na manor. Magalang silang sinalubong ng mga bantay, tila magiliw, ngunit sa ilalim ng kanilang mga ngiti ay may nakatagong paghamak. Naramdaman iyon ni Luo Yunqiang at napakapit ng mahigpit kay Zhu Fan. Binibini Luo, maghintay lamang kayo rito. Aalis muna ako upang tawagin ang aming Panginoon. Pagpasok ni Fang Ding sa bulwagan, magalang itong yumuko bago lumisan. Tahimik namang nagmasid si Zhu Fan, ang mga matay kumikislap na wari nag-aabangan ng mangyayari. Humugot ng malalim na hininga si Luo Yunqiang at mahina siyang nagsalita, Zhu Fan, may mali talaga sa lugar na ito. Natural lamang, sagot ni Zhu Fan, nakangiti. Sino ba namang matinong tao ang tatayo ng bayan sa gilid ng Scarlet Lightning Valley nang walang dahilan? Noon, dinaig ng digmaan ang lugar na ito, naging wasak na lupain na walang yamang mapapakinabangan. Sino pa ang gugustong tumira rito? Nagliwanag ang kanyang mga mata habang nakatitig sa manor. Tanging yaong mga may madilim na nakaraan at walang lugar na mapuntahan ang nagtatayo ng tirahan dito. Nabubuhay sila sa panlilinlang at sa dugong natatago sa ngiti. Maging ang mga kultibador na demonyo'y iniiwasan ang bayang ito, sapagkat sa likod ng masayang mukha ay maaaring nakatago ang isang halimaw. Nanlumo si Luo Yunqiang, ano ba nang ginagawa natin dito? Tumakas na tayo bago pa. Tumakas? Ngumisi si Zhu Fan. Nandito tayo upang suriin ang kanilang lakas, para malaman natin ang tamang paraan upang makagalaw. Sa isang bayang walang batas, gaano pa ba kalala ang maaaring mangyari? Akala nila'y sila ang mga ngaso, pero darating ang oras, malalaman nilang sila ang tunay na biktima. Tumango si Luo Yunqiang, bagaman nag-aalala pa rin. Zhu Fan, ibig mo bang sabihin kukunin natin ang kanilang teritoryo? Walang alinlangan. Tumindi ang titig ni Zhu Fan. Matagal nang nahati-hati ang sacred domain, at hindi basta-basta mababago ang mga hangganan. Para sa atin na mga dayuhan na kailangang manatiling tago, tanging ang pagkukunwari bilang iba ang paraan upang makaligtas. At kung may lugar na gaya ng Joy Town, isang bayan na walang dangal at puno ng lihim, maaari itong magsilbing bagong pagkakakilanlan na matagal na nating hinahanap. Sa isang madilim na silid, maingay na umuugong ang isang lumang duyan, habang inuuga ng isang matandang lalaking maputi na ang buhok, nakakunot ang noo, at bakas ang lungkot sa kanyang mukha. Yumuko si Fang Ding. Pinuno ng angkan, inusisa ko na sila sa aming paglalakbay. Mga mangangalakal lamang sila. Ang pinakamataas nilang antas ay ang kanilang pinuno, isang spirit king na may kaunting impluensya sa isang maliit na bayan. Wala nang iba pang maipagmamalaki. Maaari na tayong kumilos. Paano naman ang kanilang mga kalakal, nanginginig ang boses ng matanda? Makakaasa po kayo, pinuno, seryosong sagot ni Fang Ding. Sila'y may kasamang 12 tagapagbantay na pawang nasa Genesis stage. Ang kanilang dalagang amoy napakaganda. Ngunit ang katiwala niyang lalaking maganda lang ang mukha ay walang silbi,
nasa bone tempering stage lamang, kaya pwede nang balewalain. Tignan natin. Umubo ang matanda at lumabas ng silid, kasunod si Fang Ding. Pagpasok ng matanda sa bulwagan, agad na tumayo sina Luo Yunqiang at ang kanyang grupo upang magbigay galang. Ngunit nang makita ang kanyang mukha, itim at bughaw na parang bangkay, napaatras ang mga babae sa takot at napaigik. Napatitig si Zhu Fan, pinagmamasdan siya ng masinsinan. Talaga bang nakakatakot ang mukha ko, binibini? Umubo ang matanda ng 2 ulit bago ngumiti at umupo sa mataas na upuan, katabi si Fang Ding. Pinanatili ng mga babae ang kanilang kahinahunan at yumuko. Pinuno Liao, patawarin niyo kami sa aming naging reaksyon. Walang anuman. Mas kilala ko pa kaysa sa inyo kung gaano kahindik ang aking anyo. Lahat ay nagugulat sa unang tingin, iwinaksi niya ang kanilang pag-aalala, at saka isa-isang tinitigan ang bawat isa, kumikislap ang mga mata na parang sumusukat ng halaga. Nang masdan siya ni Luo Yunqiang, parang siya'y inilalantad at sinusuri na parang isang alahas sa palengke. Umiti ang matanda. Sabi ni Steward Fang, ang iyong ama raw ay isang pinuno ng lungsod. Ano nga ulit iyon? Magical City, magalang na sagot ni Luo Yunqiang. Sandaling nag-isip ang matanda. Magical City? Maliit na lugar lamang iyon, sakop ng ilang milya. Mas malaki pa ang aking bayan. Kahit sinong Spirit King ay kayang angkinin yon. Hindi dapat mahirap lamunin ang pamilyang Luo. Nagpatuloy siya, at sa ilalim ng kaninong pamamahala ang Magical City. Ngumiti si Luo Yunqiang. Pinuno Liao, sino ba na hindi nakakaalam? Ang kalahati ng Sacred Domain ay hawak ng 8 emperador, at ang kalahati naman ay nasa 7 banal na bundok. Ang mga natitirang pira-pirasong lupain ay pinag-agawan ng mga Spirit King na may lakas. Walang masyadong pakialam ang iba roon, pati ang mga taong naninirahan ay parang wala ring halaga. Huminga siya ng malalim. Kaya nga sa simula ng taon ay nag-alay ng regalo si Ama sa pinuno ng Tempest City, umaasang marekomenda kami upang tulungan ng Sword Emperor. Ngunit kahit ang pinakahuling pinuno sa ilalim ng 72 lungsod ng Sword Emperor ay tumanggi pang humarap sa amin. Itinapon lamang ang aming regalo at umuwi si Ama na bigo. Hindi madaling makahanap ng makapangyarihang kakampi. Napabuntong hininga ang matanda. Tama, sa panahong ito, kapahamakan ang naghihintay sa sinumang walang malakas na tagapagtanggol. Maaaring hawak mo ngayon ang posisyon ng isang pinuno ng lungsod, ngunit bukas baka maagaw na ito ng iba. Nagulat si Luo Yunqiang at nagtanong, Pinuno Liao, ano po ang ibig niyong sabihin sa huling sinabi ninyo? Ngumisi ang matanda, malamig at nakakikilabot. Na napakaluwag ng pakiramdam ko sapagkat wala kayong mapagkakanlungan. At mas matamis ang aking pagtulog kung makukuha ko kayo, Nagulat si Luo Yunqiang at agad na tumayo. Ang 12 tagapagtanggol, kasama si Zhu Fan, ay pumwesto upang ipagtanggol siya. Ngunit itinapon sila ng matanda sa isang iglap, para bang tinangay ng malakas na hangin. Sa isang kisap mata, nawala sila sa bulwagan at nagising sa isang lugar na puno ng tambak ng mga buto. Sigaw ni Luo Yunqiang, halos mabaliw sa takot. Zhu Fan, tulungan mo ako. Isang harang bulong ni Zhu Fan, nanlilisik ang mga mata. Isang bayan na wari masigla sa ibabaw, ngunit sa ilalim ay nakatago ang bundok ng mga bangkay. Mahigpit na kumapit si Luo Yunqiang sa kanya. Paano tayo makakatakas? Isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw. Walang takas. Ang kahinaan niyo'y walang laban sa aking banal na first grade na array. Muling nagpakita ang matanda, kasama si Fang Ding at ang buong bayan, na nagtatawanan habang nakikita ang pagkataranta ng pamilyang Luo. Matanda, singhan ni Luo Yunqiang, galit na sinuntok ang nakapaligid na harang. Ngunit tumama lamang ang kamao niya sa isang impenetrableng pader ng hangin. Palayain mo kami o pagsisisihan mo ito. Ngumisi ang matanda. Palalayain kayo? Sa ngalan ba ng iyong walang kwentang ama na pinuno ng isang lungsod na walang halaga? Pues, hindi lamang ako walang takot sa kanya, hindi niya man lang isiping ako ang may gawa kung kayo'y mawala. Napatingin si Luo Yunqiang sa kanya ng masama. Ngunit mumiti si Zhu Fan. Tama. Dahil malapit sa Scarlet Lightning Valley ang bayang ito, sino mang mawala ay agad isisisi roon. Sino ba naman ang mag-isip na sa likod ng ngiting ito ay pugad pala ng mga halimaw? Napataas ang kilay ng matanda at mumiti. Yenan, matalas ka, binata.
Hindi lang pala kagandahan ang puhunan mo para maging katiwala. Totoo, kaya ko pinili ang bayang ito ay dahil sa Scarlet Lightning Valley. Sakdal na dahilan iyon sa bawat pagpatay na ginagawa ko. Walang magdududa sa akin. Ngunit maingat ka, sagot ni Zufan, nakangisi. Inaalam mo muna ang pinagmulan ng mga manlalakbay. Kapag may matibay na kakampi, pinalalampas mo. Kapag wala, ikaw mismo ang lumalamon. At kahit mabunyag ka, bilang isang Spirit King sa tugatog, kaya mong durugin ang sinumang hahamon. Nabuhay ka sa pagpatay at ligtas pa. Tumawa ang matanda. Ang galing mong bata ka. Kahit na inutil ka, nagugustuhan na kita. Sumama ka sa akin at ililigtas ko ang buhay mo. Umiling si Zufan, bahagyang nakangisi. Samantala, galit na galit si Lu Yunqiang. Sa lakas mong iyan, kaya mong maging pinuno ng sarili mong teritoryo. Bakit mo pinili ang ganitong gawain? Kahit ang maglingkod sa 8 emperador ay mas marangal kaysa magtago at manghuthot ng buhay ng iba. Nagnalit ang panga ng matanda sa kanapailing. Dahil wala akong pagpipilian. Kahit gaano kalaki ang pagpapahalaga ng 8 emperador sa talento, hinding-hindi nila kukupkupin ang sinumang gumagamit ng Soul Devouring Array. Ayaw nilang maulit ang kasaysayang ang buong Sacred Domain ay magkaisa upang usigin ang isa. Nagningning ang mga mata ni Zufan at sumigaw, Soul Devouring Array. Nanlaki ang mga mata ng matanda, nanginginig sa pagkagulat. Sino ka? Paano mo nalaman iyon? Maging ang mga tao ng bayan ay natigilan. Ano yon? Soul Devouring Array, nagtatakang tanong ni Lu Yunqiang. Ngumiti ng masama si Zufan. Ang Soul Eater ay isang demonyong pamamaraan ng kultibasyon. Nilalamon nito ang lahat ng lakas ng ibang tagapagsanay upang palakasin ang sarili. Ngunit kasabay nito'y sumisipsip din ito ng hinanakit at puot ng kanilang mga biktima, na unti-unting pumapatay sa isip at katawan ng gumagamit. Kung walang wastong pagpipigil, ang sinumang gumagamit nito ay magiging bangkay na naglalakad. Itinuro ni Zufan ang nakakapangilabot na mukha ng matanda at malakas na tumawa. Namula sa galit ang mukha ng pinuno ng Liao, nanginginig at nag-umapaw ang kanyang puot. Dahil ba yon sa sining na ginamit niya, napasinghap si Lu Yunqiang. Ngumisi si Zufan. Oo, ganito ang hantungan ng mga walang habas na sumisipsip ng lakas. Dalaga, tingnan mong muli ang mga bunton ng kalansay. Sinimot niya ang kanilang buhay, hanggang sa ang puot at kamatayan ay nag-ipon sa kanyang laman, na hindi na kinaya ng kanyang katawan. Isa siyang Spirit King, ngunit sa lupang itsura niya ay tila naghihingalo na. Ang tanging dahilan kung bakit patuloy siyang nabubuhay ay ang paulit-ulit niyang paggawa nito, na siya ring lalo pang nagpapalala ng kanyang kapahamakan. Para mabuhay, kailangan niyang sumipsip ng mas marami pang tao, kaya't mas delikado ang kanyang ginagawa. Ang ganitong kasuklam-suklam na siklo ay magbubunsod ng puot mula sa lahat ng kultibador. Walang sinumang emperador ang mangangahas sa ganitong kamatayan na para bang kusang pagpapatiwakal sa lipunan. Kaya nga siya'y kinamuhian, gaya ng patriarkang si Liao Tianding noon. Liao Tianding, kumurap si Lu Yunqiang, kita ang pagkabagabag. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Zufan. Isa pang hangal na mas malala pa. Hindi tulad ng apo niya na marunong magkubli, siya'y walang pakundangang pumatay ng libo-libo. Isa siyang tunay na halimaw, ang unang tinawag na hari ng mga demonyo. Lungsod matapos lungsod ang naging bayan ng mga kalansay. Ang kanyang nahintong kultibasyon ay biglang sumirit mula Spirit King hanggang Saint, halos maging sovereign kung hindi lamang sa kakulangan ng tamang landas. Ngunit napakasama ng kanyang naging pangalan, kaya't sabay na siyang pinuksa ng madidilim at puting sekta ng banal na dominyon. Sa huli nalibing siya rito, malapit sa Scarlet Lightning Valley. Ang kanyang mga kaangkan ay naglaho na lamang, at ang sining na yon na tanging siya lamang ang nakaalam ay inakala ng lahat na namatay na kasama niya. Pero sa nakikita ko, ipinasa niya ito. Kaya pala't palihim kayong nagtayo ng bayan dito. Namuti ang mukha ng matandang kausap, nanginginig ang daliring nakaturo kay Zufan. Sino ka ba? Paano mo nalaman ang lihim na itinago ng 10,000 taon? 10,000 taon, bulong ni Zufan, waring nagmuni. Napatay niya ako 5,000 taon matapos ang dakilang labanan. Ibig sabihin ang muling pagkabuhay ko sa pamamagitan ng 9 Serenity Secret Records ay tumagal ng 5,000 taon. Anong klaseng nilalang ka? Ang sigaw ng matanda, nanginginig sa takot at galit. Dahil naroon din ako, kumislap ang mga mata ni Zufan, puno ng masidhing puot. Namangha ang matanda.
Impossible. Paanong isang kultibador na nasa antas ng bone tempering ang naroon sa labang iyon? Umiling si Zufan. Matanda, masyadong mayabang ang inyong patriarka at siya'y napahamak. Ikaw naman, natuto sa kanyang kapalaran at nagtago na lamang. Sayang, at ngayon narito ka sa harap ng pinuno ng 8 emperador noong panahong iyon. Si Sword Emperor, Changshan ka, halos mapasigaw ang matanda. Nanlamig ang mukha ni Zufan. Mula kailan naging hari ang matandang iyon? Ako ang Demonic Emperor. Demonic Emperor Zhao Chen, muli siyang pinutol ng matanda, nanginginig sa sobrang pagkataranta. Naggitngit ang mga ngipin ni Zufan. Tigulang na hangal. Nakikinig ka ba? Nang habulin namin si Liao Qianding, hindi pa ipinapanganak ang sinasabi mong Zhao Chen. Ako ang pinuno ng 8 emperador sa panahong iyon. Lalong nalito ang matanda. May naging demonic emperor ba na naging pinuno ng 8 emperador? Napabuntong hininga si Zufan. Matanda, ilang taon ka na? Mahigit 3,000. 3,000. He, kay liit ng gulang mo at nakalimutan mo na ang pangalan ko. Iyan ay hatol ng kamatayan. Napatawa siya ng malamig. At saka, kahit wala kang alaala, wala ka namang kaibigan, wala ring kamag-anak. Kung mamatay ka, walang makakaalam. Para ka talagang isinilang upang mamatay. Labis ang kalituhan ng lahat sa paligid. Umiling si Zufan, nanunuya. At ngayon, gaya ng ginawa ninyo, papatayin ko ang mga walang saysay at papalitan ko sila. Mula ngayon, ang Joy Town ay magiging sakop ng Angkang Luo. Kayo'y lilimutin ng kasaysayan. Napahalakhak ang mga tao. Ha ha ha! Aangkinin mo ang Joy Town. Ikaw. Isang bone tempering na kultibador. Dahil lang sa alam mo ang ilang lumang kwento, akala mo'y matatakot kami. Hindi mo ba alam kung anong antas mo? Hanggang 200 taon lang ang kayang abutin ng isang tulad mo. Paanong makakapagyabang ka ng 10,000 taon ng karanasan? Hehehe, batang ito nahulog na sa aming bitag, at isisipsipin ko ang kanyang kaluluwa. Ngunit naglakas loob pang sabihing aangkinin ang Joy Town. Nakakatawa. Habang nagtatawanan sila, biglang. Bam! Isang pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang dating buo at malakas na soul-devouring aray ay nabura sa isang iglap, at ang iniwan lamang ay nagliliyab na maiitim na apoy. Napako ang kanilang mga ngiti, natigilan ang kanilang tawa. Ang natira lamang ay ang takot sa kanilang mga mata. Nagningning ang kaliwang mata ni Zufan, tinatangay ng itim na kidlat apoy. Paumanhin, anya, may mapang-uyam na ngiti, hindi ako komedyante. Hindi ako marunong magbiro. Ginagawa ko ang sinasabi ko. At kayo'y tiyak ng mapapahamak. Itinaas niya ang kamay at pinakawalan ang isang bugso ng itim na apoy na umakyat sa langit, sabay sa malakas na pagsabog. Ang buong Joy Town ay nabalot ng nakakatindig balahibong enerhiya. Anong klaseng nilalang ka? Nanginginig ang tinig ng matanda, habang dama ang presensya ng hindi lang isa, kundi 20 Spirit King. Kanino ba tayo nakabangga? Ngunit huli na ang lahat. Ang mga mamamayan ng Joy Town ay nagliyab at naging abo sa ilalim ng nagbabagang langit. Nanginginig ang matanda, hindi makapaniwala. Iisa ka ring. Spirit King. Ngumisi si Zufan. Tumpak. Itinaas niya ang kamay. Mamatay ka. Hindi mo ako mapapatay, sigaw ng matanda. Ako'y nasa rurok ng Spirit King. 1,000 soul possession. Ngunit ang kanyang mga multo ay agad na nilamon ng itim na apoy at naglaho. Namangha ang matanda. Bakit parang wala akong magawa? Nagtawanan si Zufan, nilalamon siya ng mga apoy. Matanda, mas mataas ka nga sa antas, ngunit ang kalidad ng aking kapangyarihan ay higit sa'yo. Ha ha ha! Just sino ka ba talaga? Huling sigaw ng matanda habang nasusunog. Minsan akong pinuno ng 8 emperador, 5,000 taon na ang nakalilipas. Ako si Demonic Emperor Zhu Yifan. Ngayon ay katiwala ng Angkang Luo, si Zufan. Dapat mong ipagpasalamat na ako ang iyong katapusan. At sa huling daing na puno ng pighati, takot, at pagtutol, ang matanda ay naglaho sa alab ng itim na apoy. Roar! Umalulong ang mga alingawnggaw ng dragon sa kalangitan, habang pinangunahan ni Dan Qingshen ang ilang Spirit Kings ng Angkan Luo mula sa hilagang bahagi ng bayan. Habang humahakbang, walang patid ang pagbugso ng enerhiya ng espada at dragon, winawasak at pinapatay ang lahat ng nagtangkang tumakas mula sa sakuna.
Mula naman sa timog, nag-anyong demonyo si Bailiuyo, ibinubuhos ang ulan ng mga espada na nagdulot ng kamatayan at kapahamakan. Sa silangan, nakabantay si Murong Li, naglalagablab ang apoy na parang mismong impyerno. Samantalang mula sa kanluran, dumating si Ouyang Lingshan na tila isang pader ng yelo. Sinumang nagtangkang tumakas ay nagyelo sa isang iglap, nagiging malakristal na estatwa. Sa gitna ng hiyawan at daing ng mga pinaslang, tuluyan nang naubos ang buong bayan sa pagkakulong ng lambat. Pagdating ng mga karaniwang mamamayan mula sa mortal domain, wala na silang nadatnan kundi dugo at pira-pirasong bangkay. Hindi napigilan ni Murong Xui ang pagkasuklam at agad na hinanap si Zhu Fan. Ganito ba talaga kasama ang mga taong ito? Karapat-dapat ba ang kanilang mga kasalanan sa ganitong parusa? Siya ang tanungin mo. Umiling lamang si Zhu Fan at nagtuloy sa iba. Linisin niyo na ang lugar. Dito muna tayo titira. Nagdiwang ang mga tauhan at agad na kumilos. Lumapit si Murong Xui kay Luo Yunqiang, dala ang mas mabigat na tanong ukol sa moralidad. Ngumiti lamang si Luo Yunqiang at ipinaliwanag ang buong nangyari. Doon lamang bahagyang gumaan ang kalooban ni Murong Xui. Ang bayang ito'y naging pugad ng walang saysay na patayan. Sabi nga, kasamaan ay umuusbong mula rin sa kasamaan. Ngunit ang mga impakto ay walang laban sa isang demonic emperor. Tumingin si Murong Xui kay Zhu Fan na abala sa pagbibigay ng utos at napangiti siya ng lihim. Ang demonyong ito'y may punto, tinatarget lamang niya ang tunay na nararapat. Matapos ayusin, ipinamahagi ang mga tahanan ayon sa lakas ng bawat isa. Ang pamunuan ng Luo Clan at ang mga Spirit Kings ay inilagak sa dating manor. Kailangan lang ng kaunting pagbabago, paglalagay ng karatulang Luo Clan bilang tanda na opisyal nang napalitan ang bayan mula sa kamay ng Liao Clan patungo sa kanila. Nadiskubre ni Zhu Fan ang ilang nakatagong aray at mga sikretong lagusan na hindi na kailangang baguhin. Kaya matapos ang unang pagsasaayos, pumasok siya sa pagsasarili. Hindi upang magkulong sa kultibasyon, kundi upang tuparin ang matagal ng hiling ng kanyang tapat na tagapagbantay. Ding! Sa liwanag ng itim na enerhiya, lumitaw ang demonyong espada habang inihahanda ni Zhu Fan ang isang refining array. Hindi pa man siya nakakapagsalita ay kusa na itong lumutang at sumuong sa gitna ng bilog, nanginginig sa pananabik. Napangisi si Zhu Fan. Dugot espiritu, noon ay dapat isa kang mahalagang blood infant. Ipinahiram lang kita sa vaulting sword upang mapanatili ang likas nitong ugali. Pero curious din ako kung maaari ko bang pagsamahin ang 5 banal na espada na sinasabing hindi kailanman nagkakaisa. Kahit hindi maging sovereign weapon, ang pagkakaisa ng 5 sining ng espada ay bagay na bagay sa akin. Ako ang dapat matuwa rito, pero bakit tila masabik ka pa? Sa unang 4 na espada, hindi naman ganoon kalaki ang nakuha mo. Ding! Muling umalingaw-ngaw ang espada, tila nagmamadali. Sige. Tumawa si Zhu Fan. Pero tandaan mo, kakayanin mo dapat ang muling pagliyab ng apocalyptic thunderflame. Hindi iyon magiging maganda. Lalong nag-alon sa hangin ang espada, puno ng kasiglahan. Nagsimulang gumawa ng mga hand seal si Zhu Fan. Pag-iisa ng espiritu ng espada, 5 ay magiging isa, at mula rito'y lilitaw ang isang sovereign weapon. Hugh! Mula sa kanyang kaliwang mata, kumawala ang itim na apoy at sumanib sa aray. Umalon ang paligid, tinakpan ng mga itim na kidlat at apoy ang demonyong espada. Nanginginig ito sa matinding pagliyab, mabuti na lamang at hindi ito nakapagsasalita, kundi umaalingaw-ngaw na ang buong silid ng mga daing. Hinugot ni Zhu Fan ang sundering sword na wala ng espiritu, at inihulog din ito sa apoy. Nag-umpisa ang tunog ng pagkalusaw. Unti-unti, nagsasanib ang 2 espada. Demon Transformation Art. Sa sigaw ni Zhu Fan, bumulwak ang umaalimpuyong itim na enerhiya sa buong aray. Binalot ng usok at apoy ang 2 espada hanggang sa mag-anyo itong isang itim na kokon. Patuloy ang pagsabog ng kulog at apoy sa loob nito. Kinuyom ni Zhu Fan ang kamao, nakamasid sa bawat pagbabago. Mabigat ang kanyang dibdib. Wala pa siyang narinig na nakapagpanday ng isang sovereign weapon. Kahit nakasandal siya sa 5 banal na espada ng Sword Sovereign, wala siyang kasiguraduhan. Hindi ko alam kung ano ang kahihinatnan nito. Simpleng pagdaragdag lang ba ng isa pang espada, o may mas malaking pagbabago? Kung ang 5 sining ng espada ay magkaisa baka ito'y umabot sa antas ng mismong Sword Sovereign. At iyon ang pinakahinihintay ko. Lumipas ang oras.
Walo na ang oras nang lumipas bago unti-unting humina ang mga kislap. Ngunit matindi pa rin ang mga apoy at ang espaday di pa rin nakikita. Ang tanging patunay ng presensya nito ay ang ugnayan ng buhay ni Zufan sa Blood Infant. Naisa na niyang silipin ang loob ng kokon, ngunit natigilan. Paano kung kritikal na ang sandaling ito at masira ko lang ang buong proseso? Kaya't pinigilan niya ang sarili at naghintay. 3 araw ang lumipas, ngunit wala pa ring malinaw na pagbabago. Nainip na si Zufan at halos ihinto na ang aray nang biglang manginig ang itim na kokon, pati lupa'y yumanig. Boom! Kumulog ang kalangitan, at may kakaibang ulap na umipon, tila isang nakasimangot na mukha. Samantala, sa 7 banal na bundok, isang matandang may mahabang puting balbas ang nagbabasa ng kasulatan sa isang maringal na pavilyon. Biglay nayanig ang buong tuktok ng bundok, at ang langit ay nagpakita ng makukulay na ulap. Bakit muling nangyayari ito? Hindi ba't natapos na yon 100 taon na ang nakalipas? Hindi pa natin lubos na unawaan iyon, ngayoy muling bumabalik, sigaw ng lahat. Ngunit iba ito sa nangyari noon. Umangat ang matanda at tumingin sa iba. Noon, kahit ang ating kultibasyon ay hindi natin magamit. Ngunit ngayon, kaya pa rin natin. Tama nga. Nagsiliparan ang ibang matatanda, nakatindig sa himpapawid, ngunit litong-lito sa pagbabago ng kalangitan. Hindi ito pareho sa nakaraan ngunit may pagkakahawig. Sa isang kubong kawayan, isang piraso ng bato sa laro ng tsinelas ang bumagsak sa pisara. Tuminala ang isang lalaki at mumiti ng malamig. Pagkaraan ng mahabang panahon may naglakas loob muling hamunin ang antas ng sovereign. Sino? Tanong ng isa, garalgal ang tinig. Naaalala mo ba kung sino ang may pinakamalaking tsansa noon na bumagsak ang isang sovereign? Si Patriarch Blood Demon? Siya. May pag-asa siya noon ngunit hindi niya sariling landas. Hindi siya nakaakyat. Gaano man siya kalakas, hindi pa rin siya maikukumpara sa isang sovereign. Ngunit, isa pang piraso ang inilapag sa pisara. Hindi natin masasabi ang pareho tungkol sa kanyang Blood Infant. Isang espiritu. Ganun na nga. Ang mga espiritu ay isinilang sa mundong ito, saklaw ng 10 landas, ngunit may kakayahang lumikha ng sariling tunay na landas. Kung sakaling magkaroon ito ng sovereign path, maaari nitong sugalan kahit ang isang sovereign mismo. Kung sakali lamang na maging malaya ang Blood Infant. Impossible iyon. Sino ang magpapalaya ng ganoon kahalagang espiritu? Mariing sagot ng isa. Ngunit muling naglagay ng piraso ang unang lalaki at mumisi. Walang makakamtan ng walang sakripisyo. Kaya't ang matandang iyon ay hindi kailanman naging kaagaw ng isang sovereign. Ngunit noon iyon. Ngayon, kahit wala pang bagong sovereign path, malinaw na may pagbabago. Ibig sabihin, may isang nilalang dyan na may potensyal. Sino kaya siya? Baka isa sa mga kasama ng demonyong iyon? Hahaha, tunay ngang nakakatawa. Ang mortal dumain, bagaman tigang, ay sadyang pinagbubulusan ng mga himala. 6 na oras na yumanig ang buong paligid. Mula sa kanyang silid, walang makita si Zufan sa nagbabagong kalangitan. Nakaupo siya roon, nanginginig ang dibdib habang nakatitig sa itim na bola, takot na baka makagawa siya ng kahit anong pagkakamali na sisira sa lahat. Unti-unting umuugong ang bola, lumiit ito hanggang kalahating metro lamang ang laki. Sa loob, may lumilitaw na anyo na nagpapanigas kay Zufan. Habang lalo pang lumiliit ang bola, mas luminaw ang anyong iyon hanggang sa tuluyan itong maglaho. Sa halip na wala, isang payat na batang lalaking 7 taong gulang ang lumitaw. Maitim ang balat, nakasuot ng itim na kasuotan, at sa bawat hina nito'y tila nilalamon ang natitirang liwanag ng silid. Ang bola ay hindi basta naglaho, inabsorb iyon ng bata. Natigilan si Zufan. Panginoon, mabilis na lumuhod ang bata at nagbigay galang. Kumunot ang noo ni Zufan, mariing tumitig sa kanya. Panginoon? Ibig sabihin ikaw ang aking mahalagang Blood Infant. Oo, walang hanggang pasasalamat, Panginoon, sa pagbibigay sa akin ng malakas na katawan at ng sisidlang ito. Ngumiti ang bata, may kislap ng taos pusong pagtanaw ng utang na loob. Nang magsanib ang 5 banal na sandata, nagbunga iyon ng isang sovereign weapon. At kapag sovereign weapon na, maaari itong magkaroon ng katauhan. Ito ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng anyong ito. Hindi ko malilimutan ang grasya at pabor na ibinigay niyo sa akin. 3 ulit siyang nagkoto. Parang nananaginip si Zufan.
Isang sovereign weapon na nagkatawang tao, ibig sabihin, ikaw na ang kaluluwa ng katawang ito. Kaya ka pala sabik na magsanib sa huling espada, upang maging ganap na tao. Napakamot ang bata, nakatawa na parabang nahuli sa sikreto. Sa totoo lang, Panginoon, anya, ang mga tao ang sukdulang nilalang sa mundong ito. Lahat ng espiritu'y nagnanais maging tao, upang makasayaw, makatawa, makapagsalita, at lumikha. Ngunit mapanganib ang daan patungo sa pagkatao, lalo na sa mga espiritong higit pang hamak kaysa mga karaniwang halimaw espiritu. Maswerte ako dahil tinipon ninyo ang 5 banal na sandata at pinagsanib ang mga ito, lumalang ng isang sovereign weapon at binigyan ako ng pagkakataong maging tao. Utang ko sa inyo ang lahat ng ito. Muli siyang nagkoto, puno ng pasasalamat. Nag-isip si Zufan bago napabuntong hininga. Minsan, isa kang blood infant na nakatali sa akin, ngunit ngayoy tila naputol na ang ating ugnayan. Hindi na kita kailangan upang mabuhay sapagkat hawak mo na ang sariling sisidlan ng isang sovereign weapon. Ngumiti ang bata, matatag na sagot, Panginoon, kayo ang lumikha sa aking katawan. Para sa akin, kayo ang aking magulang. Paano ko kayo iiwan? At may pagmamalaki pa niyang idinugtong, simula ngayon, ako ang inyong espada, magbabantay, magtatanggol, at hindi lalayo, katulad ng dati. Ang pagkakaiba lamang, maaari na tayong mag-usap ng tuwiran. Nagningning ang katawan ng bata at biglang naging isang itim na espada, kumikislap habang lumulutang papalapit kay Zufan. Hindi na makikita rito ang bakas ng iba pang espada, sapagkat sa pagdagdag ng 5, pinawi nito ang lahat ng iba. Saglit na natigilan si Zufan bago naging seryoso. May sarili ka ng katawan, may sarili ka ng kapalaran. Sa wakas, malaya ka na matapos mong sumunod sa akin sa napakaraming taon. Handa ka bang isuko ang kalayaan at hindi na makita ang malawak na daigdig sa labas para lamang manatili sa aking tabi? Sabihin mo ng tapat. Matagal na tayong magkasama, kaya't hindi ko gagawin mahirap para sayo. Tahimik na umiti ang bata sa kamuling nagkatawang tao. Tinitigan niya si Zufan ng buong tindi. Panginoon, ang malamig niyong pagtrato ba'y dahil hindi niyo ako pinaniniwalaan o dahil hindi niyo pinaniniwalaan ang sarili niyo? Natigilan si Zufan. Ang titig ng bata ay kapareho ng kanya. Ako ang inyong blood infant, paliwanag ng bata, at walang sariling pagkatao. Nakaangkla ang aking pag-iral sa inyo. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti akong nakabuo ng katauhan sa loob ninyo. Ibig sabihin, lahat ng aking ugali, maging ang aking puso, ay galing sa inyo. Ako'y isa pang kayo at kayo ay kayo. Kung wala kayong utang na loob, gayon din ako. Kung binubuhos ninyo ang lahat para sa luklan, ganoon din ang gagawin ko para sa inyo, walang labis, walang kulang. Napangiti si Zufan. Tama. Siya'y parabang ibang bersyon ko. At kung hindi ako traidor, hindi rin siya magiging traidor. Hindi na siya basta blood infant, isa na siyang tapat na kasamang espada. Simula ngayon, anya, ikaw na ang aking sword child, na palaging nasa aking tabi. Nagliliwanag ang mukha ng bata. Opo, Panginoon. At nagpatuloy ang tagpo hanggang sa ipakita ni Zufan si sword child sa mga tao ng Luklan, na nagulat at nagduda kung saan nanggaling ang bata. Ngunit sa huli, ipinakilala niya itong tapat na tagapangalaga, ang apocalyptic sword child. Pusta na kayo. Bawal ang bawian. Ang Joytown, na kamakailan lamang ay nilublob sa dugo, ay muling umalingaw-ngaw sa ingay. Ngunit sa pagkakataong ito, nasa isang lambak ito, 100 milya ang layo mula roon. May pwesto pang itinayo si Qiu Yanhai at buong siglang sumigaw, mga kaibigan, huwag kayong mahiya. Pumusta na kayo at pagandahin natin ang laban. Ang batang amo nating si San, 3 beses ang tsansa. Sa kabila naman, ang lihim na bantay ni Steward Zhuo, ang apocalyptic sword child, 5 laban sa 1. Bukas na ang lahat ng pusta. Nagsipaglapitan ng mga tao, inilalabas ang kani-kanilang yaman. Napuno ang mesa ng mga pills, espiritual na sandata, at samut-saring pambihirang sangkap. Biglang thud, isang dambuhalang tapaya ng alak ang bumagsak sa mesa, halos yumanig ang tabla. Alam na ng lahat kung sino ang may pakana ng ganoong kakaibang pusta. Napangiwi si Qiu Yanhai at tumingin sa pulang ilong ng Wine Sword Immortal. Nakakatanda, kahit sinabi kong walang limitasyon para mas maging masigla, hindi ibig sabihin na alak lang ang ipupusta mo. 10 spirit stones lang ang halaga niyan kung tutuusin. Pinagmalaki ng matanda, 10 spirit stones. Abay hindi mo alam ang sinasabi mo.
Ang alak na ito ay bihirang alak ng angkan murong. Bumiyahe pa ako sa kanilang tahanan upang makuha ito bago sumama rito. Laging mataas ang demand nito. Ang tanging dahilan kung bakit handa akong iwan ang ganitong alak ay dahil nakikita kong sabik na sabik kayong lahat. Napabuntong hininga si Qianhai. Sige na nga. Isusulat kong 10 sacred stones bilang paggalang sa katandaan mo. Sino naman ang tatayaan mo? Di halata na. Kay Batang Amusan, syempre. Ngumiti ang Winesword Immortal. Sa lahat ng laban na napanood natin, kilala na natin ang lakas ni Gu Santong, hindi man lang papatalo sa atin. Mula nang dumating tayo sa Sacred Domain, lahat ay umabot sa Spirit King stage. Siguradong lalo pang lumakas si Santong. Samantalang ang Sword Child na yan, mukhang walang sinabi. Mas ligtas ng kay Santong ako pumusta. Sang-ayon ang lahat. Mas pipiliin nilang magpusta sa sigurado kaysa sa isang di kilalang mandirigma. Ngunit biglang may tumama sa mesa, isang zither. Kasunod ang isang malamig na tinig, sa Sword Child ang pusta ko. Liu Mubay. Pinagmasdan siya ng Winesword Immortal, nagtataka. Kilala mo ba ang lakas niya at naglakas loob kang pumusta? Umiling si Liu Mubay na may pilyong ngiti. Hindi. Pero sapat ng patunay na ginawa siyang personal na bantay ni Zhu Fan. Para sa akin, masyadong padalos-dalos si Sanzi na tinanggap agad ang hamon. Ang tunay na tagumpay nasa pagkilala sa kalaban. Si Gu Santong, bukas na aklat, ang Sword Child, sarado't misteryoso. Mas mataas ang tsansa niyang manalo. Tumango ang iba, namulat ang kanilang mga mata. Unti-unting lumipat ang mga pusta mula kay Santong tungo sa Sword Child. Napalunok ang Winesword Immortal at dahan-dahang itinulak din ang tapayan ng alak. Liu Mubay, sayo na ako maniniwala. Pero kung matalo ako, babayaran mo ako, ha? Naku, walang problema. Isinama ko pa ang aking zither sa pusta. Ha ha ha. Masiglang umiti si Liu Mubay habang pinagmamasdan ang dalawang magtatagpo sa tuktok ng bundok. Mula nang bumagsak ang imperyo, nakahinga siya ng maluwag, tila mas magaan ang pakiramdam at mas maliwanag ang kanyang mundo. Samantala, sa isang burol kung saan nandoon si Zhu Fan, Lu Yunhai, at ang iba pa, pinagmamasdan nila ang dalawang batang sabik sa labanan. Kuya Zhu, tanong ni Lu Yunhai, sino ba talaga ang Sword Child? Kaya ba niyang tapatan si Sanzi? Dapat lang. Ngumiti si Zhu Fan. Si Sanzi ay nasa maagang yugto ng Spirit King nang makarating sa Sacred Domain. Ngunit ang Sword Child ay bunga ng aking demonyong espada, taglay niya ang kalahati ng aking kakayahan. Lahat ng aking kasanayan ay nasa kanya, maliban lamang sa aking mga mata. Hindi siya basta-basta matatalo ni Sanzi. Nagulat ang lahat. Ano? Siya ang banal na espada. Tumango si Zhu Fan. At dahil hindi siya tao, kundi espiritu ng espada, hindi natin mababasa ang kanyang kultibasyon. Sa mga salita niya, malinaw, kapareho niya ito, isang mid-stage Spirit King. Ngunit ang tunay na lakas, malalaman pa lamang sa laban. Habang ang iba'y nakatingin, si Qiao'er naman ay malungkot na nakatitig kay Gu Santong. Kuya, mag-ingat ka. Ang batang kalaban ay espada ni Ama, hindi tao. Laban ng banal na hayop at banal na espada, hindi madaling matukoy ang mananaig. Samantalang si Gu Santong, walang alam. Batay sa itsura ng batang kalaban, inisip niyang kulang pa sa gulang. Kung banal na hayop siya, hindi pa ganap ang katawan niya. Kung tao naman, mahina pa siya. Kaya mapang-asar niyang sinabi, bata, nasa isang panig tayo. Bibigyan kita ng pagkakataong umurong. Hindi kita husgahan ni pahihirapan, alang-alang kay Ama. Ngumisi ang Sword Child. Sanzi, hindi ka pa rin nagbabago kaya bangang taglay mo. Ngunit tandaan mo, kahit banal kang hayop, bata ka pa lamang sa mundong ito. Marami pang makakapatay sa'yo. Ako mismo, tutulong kay Ama upang bigyan ka ng babala, para sa susunod na haharapin mo, hindi ka basta-basta mapapahamak. Napatda si Gu Santong, napakunot ang noo. Siya ba'y anak din ni Ama? Ang paraan ng pagsasalita, ang yabang, parang eksaktong siya. Nagkatinginan ng iba kay Zhu Fan, halatang nababahala. Steward Zhu, parang kopya mo lang na naging bata. Umiti lang si Zhu Fan. Ang Sword Child ay nagmana ng lahat sa akin, mas higit pa kaysa tunay na anak. Napakuyom ng kamao si Gu Santong. Kung hindi malapit ang batang ito kay Ama, kaya niyang ituwid ito. Ngumisi siya.
Kung kay Ama ng galing ang salita, tatanggapin ko. Pero sa'yo, na isa lang paslit. Pang-aasar lang iyan. Tignan natin kung sino ang mananaig. Sumugod si Gusantong, ang kamaoy kumikislap ng pulang liwanag. Ngunit nagbawas siya ng lakas, kalahati na lamang. Ngumisi ang Sword Child. Sanzi, gamitin mo ang lahat ng lakas mo. Kayang-kaya ko yan. Mula sa kanyang daliri, sumirit ang pulang liwanag. Hush! Sumalpok ito sa kamao ni Gusantong, lumilikha ng napakalakas na pagsabog. Napaatras si Gusantong ng 100 metro, at gulat na gulat niyang natanaw ang kalaban. Soaring Sword Art. At sa pinakamataas na antas. Paano mo nagawa yon? Si Ama lamang ang kayang umabot sa ganoong lakas. Nanginginig sa paghanga si Shangguan Fictiong. Lubos na nagmana ng kasanayan sa espada ni Steward Zuo, karapat-dapat na siyang tawaging kanyang banal na espada. Ngumiti si Zufan. Matagal kaming magkaugnay ng katawan at isipan. Natural lang na natutunan niya ang 5 espada. Pero ayon sa kanya, nakalikha pa siya ng ika-6. Iyan ang nais kong makita. Nagningning ang mga mata ng lahat. Kung ganoon baka kaya niyang pag-isahin ang 5. Nakakapanabik. At masigla silang nagtawanan habang umuusad ang laban. Samantala, sa pwesto ng pustahan, biglang naglipatan ang lahat mula kay Santong papunta sa Sword Child. Naggangalit si Qianhai. Ano ba kayo? Nasaan ang dangal nyo? Kanina, kay Santong kayo, ngayon, biglang lilipat. Napakagatlabi si Gusantong. Isang palitan lang ng suntok at nawala agad ang tiwala nila. Nakakahiya. Kailangan kong bumawi. Muli siyang sumugod, nanginginig ang mga kamay at buong lakas na ibinuhos. Boom! Yumugyog ang himpapawid, waring guguho ang mundo. Ang espasyo'y nabiyak, mga itim na lamat ang mabilis na kumalat. Napatda ang lahat. Ang mismong espasyo'y pumuputok. Kung tatamaan ka ng lamat, siguradong madudurog ka. Ngunit nanatiling kalmado si Zufan, nakangiti. Hindi tao ang bata. Kahit masira ang langit, walang pinagkaiba. Nagbulungan ang lahat. Tama. Siya'y banal na espada. Hindi siya kayang wasakin ng espasyo. Magtipon. Ang puwang na nabiyak ay kumawala na parang ulupong, handang lamunin ng kadiliman ang batang espada. Ngunit bahagya lamang itong ikinabahala ng batang espada. May ngising lumitaw sa kanyang labi habang inangat niya ang kamay. Isang malamig na simoy ang humampas, at ang mga bitak na papalapit ay biglang bumagal hanggang sa tuluyang mapako sa ere. May manipis pang yelo na sumilip sa kanilang gilid. Napasinghap si Gusantong. Heaven-sealing sword art. Tumawa ang batang espada. Ha ha ha! Sapagkat ako ang espada ng aking Panginoon. Anumang sinig ng espada na kanyang alam, batid ko rin. Kaya sige, Ginoong San, gamitin mo ang lahat ng mayroon ka. Ngumiti siya bago tuluyang sumugod kay Gusantong. Isang kumpas lamang ng kanyang daliri at sumabog ang mga apoy, bumalot sa paligid na parang impyernong naglalagablab. Unti-unting pinagdikit ng mga ningas ang mga bitak ng kalawakan at muling nagsara, kaya't nabuksan ang daan sa kanilang pagitan. Mabilis siyang umarangkada, ang daliri kumikislap habang tuwirang tumutok sa mukha ni Gusantong. Napakuyom ng mukha ni Gusantong at umatras, saka itinaas ang kamao upang salagin. Decimating sword art, sundering sword art, paanong kabisado mo ang lahat ng 5 sining ng espada ng aking ama nang walang kapintasan? Walang anak na makagagawa niyan. Sino ka ba talaga? Ikaw ay paulit-ulit na nagtataka, tugon ng batang espada, malamig ang tinig. Sabi ko na, ako ang espada ng aking Panginoon. Bumangis ang laban. Sa isang malakas na suntok ni Gusantong, kumawala ang pulang alon ng enerhiya at sumalpok sa bughaw na kidlat na espada. Ang banggaan ay yumanig, dinurog ang 40 bundok sa paligid hanggang maging alabok. Napaurong si Gusantong, nanginginig ang katawan sa tindi ng dago. Ngunit tumawa lamang ang batang espada. Ako'y espada, hindi laman at dugo. Wala akong lamang magugulantang. Iyan ang kaibahan ko sa mga banal na hayop. Vaulting Sword, Dragon Soar. Kasabay ng isang alulong ng dragon, muling dumaluyong ang alon ng espada. Bahagyang naitatag lamang ni Gusantong ang sarili upang harapin ito, wala na siyang magawa kundi muling sumuntok. Isang malakas na dagundong ang umalingaw-ngaw. Ngunit hindi sapat ang kanyang lakas, at siya'y muling napaatras.
Ang mga tagapagsanay, paliwanag ng batang espada na nakatindig ng walang galaw, ay kailangang magpahinga sa tuwing mauuga ang kanilang kaloob-looban. Ako'y walang ganoong problema. Kaya't kaya kitang tugisin hanggang mamatay ka sa loob lamang ng 10 palo, nang hindi man lang makapagtanggol. Ang laban ay tapos na. Hahaha. Napabuntong hininga ang mga manonood. Napakadelikadong espada. Nanginig sila sa takot. Steward Zuo, isang banal na espada na nasa anyong tao, walang kahinaan. Higit pa ang tibay ng katawan kaysa sa isang banal na halimaw. Hindi ka panipaniwala. Tumango si Zufan. Kahit ako'y hindi inasahan na ganoon kabilis madadaig si Sanzi. Kaya labis ang pasasalamat ng batang espada nang ipanday ko siya ng ganoong katawan. Bilang isang banal na espada, tunay na kahindik-hindik. Hindi ko alam kung may anuman pang makakapigil sa kanya. Taglay niya ang lahat ng taglay ko maliban sa mga mata. Nagiging seryoso ang lahat. Ngunit paano kung bigla siyang tumalikod sa atin? Tawag niya sa sarili ay espada ni Zufan, isang sandata na walang sariling kagustuhan kundi sundin ang may-ari. Ngunit sa kasalukuyan niyang anyo. Steward Zuo, wika ni Leng Wuchang, nakuha niya pati ang kayabangan mo. Ang kaibahan lang, mukha pa siyang bata, at alam mo naman, ang kabataan, kadalasan ay sobra ang kumpiyansa. Tumango si Zufan. Oo, katulad ko rin siya. Ngunit sa aking kabataan, ako'y pinipigil ng kalupitan, hindi basta-basta sumusugod. Siya'y walang pagpipigil. Bagamat maituturing siyang pangalawang ako, iba ang magiging landas na kanyang tatahakin. Kakailanganin niyang may magbantay sa kanya. Nagkatinginan silang lahat, mabigat ang mga mata. Samantala, si Gu Santong ay mistulang pulbura na handa ng sumabog. Sa kanyang sigaw, bumungad ang napakalaking imahe ng isang 300 metrong kilin. Umalinggaw ang dagundong nito at yumanig ang buong mundo. Nanlumo ang mga hari ng espiritu. Si Young Master San handa nang ilabas ang lahat. Kaya ba ito ng batang espada? Itataya ko ang aking tapayan ng alak kay Young Master San. Nagulat si Winesword Immortal at muling nagpalit ng taya, kasunod ng marami pang iba. Ngunit nanatiling kalmado si Liu Mubai at ilang kasama. Winesword Immortal, magsisisi ka. Tignan mo ang mga mata ng batang espada. Paglingon niya, doon lamang napansin ang hamak na pagtingin ng batang espada, kahit pa naggangalit si Gu Santong. Kung hindi mo alam kilalanin ang tulong, wala kang pagpipilian. Nagningning ang mga mata ng batang espada at itinaas ang daliri. Dumaloy ang itim na kapangyarihan. Dahil ibinuhos mo ang lahat, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang aking ika-6 na sining ng espada, ang lakas ng apocalyptic sword. Nag-alab ang mga mata ni Gu Santong, tinamaan ng hamon. Umigting ang kanyang kapangyarihan habang sabay na sumuntok. Walhiyang bata, malasap mo ito, Afeval, ang lakas ng soring kilin. Umugong ang nakabibinging alulong, at ang imahe ng kilin ay sumugod, ang mga matang naglalagablab ng galit, wari handang sunugin ang buong daigdig. Halika! Ngumisi ang batang espada, at kumawala ang itim na alon ng espada. Wala itong kasamang dagundong o ingay, parang simpleng ihip ng hangin, ngunit winawalis nito ang lahat ng madaanan, pinapawi maging ang alikabok. Ang katahimikan ng pagwasak ang mas nakakatakot kaysa sa ingay ng pagputok. Nanlaki ang mga mata ni Zufan. Batang espada, tigilan mo na. Ngunit huli na. Tumagos ang itim na alon sa imahe ng kilin. Walang putok, walang sigaw, sa isang iglap, naglaho ito na parang hindi kailanman umiral. Umubo ng dugo si Gu Santong, namutla. Ngunit naroon pa rin ang itim na alon, papalapit dala ang tiyak na kamatayan. Wakas na ito. Batang espada, singhal ni Zufan. Hindi mo ba narinig? Pinatitigil kita. Bahagyang nanginig ang noo ng batang espada at mumisi ng malupit, walang balak tumigil. Biglang nagbaluktot ang espasyo sa kanyang paligid. Napatingin siya kay Zufan at nakita ang malamig nitong mga mata, sa kanang mata ay sumiklab ang 7 gintong bilog. Panginoon, huwag. Divine Eye of the Void, ika-7 antas, Void Seal, bulong ni Zufan. Sa isang kisap, gumuho ang espasyo. Nanlabo ang mga mata ng batang espada at siya'y bumagsak, muling nagbalik sa anyo ng isang pusikit na espada, may bahagyang liwanag na halos mawalan ng buhay. Kasabay nito, naglaho rin ang itim na alon ng espada bago patuluyang tamaan si Gu Santong. Huminga siya ng maluwag, halos hindi makapaniwala na siya ay nakaligtas. Ang ataking iyon kasing bangis ng apocalyptic thunder flame ng aking ama.
Thump. Lumapit si Zufan sa apocalyptic sword at dinampot ito habang napabuntong hininga. Talagang ako ka, pero yaong batang ako pa lamang, baluktot ang pag-isip, palalo at mayabang. Ha. Hangal na bata, akala mo ba dahil isa kang katawan ng sandatang pang-soberano ay hindi na kita kaya? Ang 5 banal na espada ay naapektuhan ng Divine Eye of the Void at ang anyong ito ay walang pinag-iba. Pag-isipan mo ito ng mabuti. Bumuo siya ng isang mudra at saka pinabalik sa kanyang katawan ang demonyong espada. At ikaw naman, Batang Sanzi, laging may mas mataas kaysa sayo. Ito ang magiging aral mo, babala niya kay Gusantong. Yumuko ang ulo ni Gusantong at mariing tumango. Alam ko, Ama. Hindi na po ako muling magiging mayabang. Sinabi mo na yan ng daan-daang beses. Bakit ako maniniwala ngayon? Ha. Matututo ka lang kapag paulit-ulit kang masasaktan. Umiling si Zufan. Lumapit ang iba at yumukod. Steward Zu, paano ninyo pakikitunguhan ang Sword Child? Wala siyang pinipili at mapanganib. Ako na ang bahala, huwag kayong mag-alala. Pinakalma niya ang takot ng lahat. Sa mga nakalipas na araw ng kapayapaan, nakatagpo tayo ng pansamantalang tirahan sa banal na dominyon. Ngunit upang tunay na lumakas, kailangan muna nating pabagsakin ang isa sa 8 emperador. Kaya't aalis ako upang alamin ang kalagayan ng banal na dominyon at alisin ang lahat ng di katiyakan. Hintayin niyo ang aking balita at maging handa. Hindi ba't mapanganib kung mag-isa ka lang? Hayaan niyo, sasama ako, sabat ni Luo Yunqiang, kasunod si Bai Liuyu. Ngunit pinakalma sila ni Zufan. Walang problema. Ang banal na dominyon ay mundo ko. Mas kabisado ko ito kaysa alinman sa inyo. Sapat ang lakas kong makaligtas kahit makatagpo pa ako ng isang emperador. Kaya't huwag kayong mangamba. Shuang-er, halika muna. Nang makaalis na ang iba, tinawag niya si Yun Shuang at bumulong, natapos mo ba ang ipinagawa ko? Nalaman mo ba ang kinaroroonan niya? Nanlumo ang kilay ni Yun Shuang. Hindi ko makita ang kapalaran ni Ate Qingcheng, gaya rin ng sayo. Sabi ng Patriarch may bagay kang nawala. Ibinigay mo ba yon sa kanya? Kayang itago ba niyon ang kapalaran? Ang landas ng isang soberano. Mariing kumurap si Zufan. Kung gayon, paano ko siya hahanapin? Saan ako magsisimula sa napakalawak na banal na dominyon kung wala man lang bakas? Kinagat ni Shuang-er ang labi. Patawarin mo ako na hindi kita matulungan, pero Pero ano? Ikaw lamang ang makakahanap sa kanya. Ako? Oh, Wala naman akong alam sa pagbabasa ng mga bituin. Hindi ba't may ibinigay sa iyo ang Patriarch? Iyon ang gagabay sa iyo patungo sa hinahanap mo. Ipinaliwanag din niya na kung anuman ang hinahanap mo ay talagang sa iyo. Magkakabigkis kayo ng isa't isa. Gamitin mo ang bagay na yon at matatagpuan mo siya. Sandaling nag-isip si Zufan at tumango. Ngayon ko nauunawaan. Ang itim na bilog na ibinigay ni Sovereign Yun ay para rito. Ngunit paano ko ito gagamitin? Alamin mo mismo. Ni ako ay walang ideya. Kibit balikat ni Yun Shuang. Napabuntong hininga si Zufan, ngunit kumislap ang kanyang mga mata sa bagong determinasyon. Subukan ko habang naglalakbay. Kailangan ko ring mawala muna para mabura ang takot na idinulot ng Sword Child. At kailangan ko ring turuan ang batang iyon ng disiplina. Nagbigay galang siya kay Shuang-er at sa iba, saka umalis. Nagpaalam din sa kanya ang lahat, maliban sa isang matandang lalaki na may pulang ilong at mahigpit na nakakapit sa isang banga ng alak, umiiyak na parang naulila. Alak ko! Hindi kita kayang iwan. Bakit ko ba naisipang tumaya kay Gusantong? Ginoo, sugal lang iyon. Nagkamali ka ng taya, wala akong magagawa. Kaya bitiwan mo na. Humahagulhol na parang bata ang Winesword Immortal habang pilit siyang inaagawan ni Qiu Yanhai ng banga. Ngunit dahil sa agwat ng kanilang lakas, wala ring nagawa ang huli. Napakurap si Zufan at pinakatitigan ang dalawang matanda. Ano ba't isinama ko pa ang dalawang ito? Umalis na siya habang pinapanood ng lahat. Pagkalayo, nakatagpo siya ng isang abandonadong yungib. Nagtatag siya ng aray upang maitago ang sarili at inilabas ang itim na orb ni Sovereign Yun. Ang dahilan ng pag-alis ay hindi lamang upang siya satin ang kalagayan ng banal na dominyon. Ang tunay niyang layunin ay hanapin si Chu Qingcheng.
Hindi niya maaaring ipagtapat ito sa iba sapagkat kasama nila siya upang magtatag ng bagong buhay, hindi upang tulungan siyang hanapin ang minamahal niya. Kung malaman nilang wala siyang ibang balak kundi ang maghanap ng babae, baka iwanan pa siya ng mga ito at hanapin ang kani-kanilang kapalaran. Ang isang tunay na pinuno ay dapat magpakita ng katarungan at kadakilaan sa lahat ng oras. Ang mga bagay na tungkol sa pamilya at pribadong damdamin doon na lang sa likod ng pinto, hehe. Hinawakan niya ang itim na orbe at tumitig. Qingcheng, nasaan ka? At paano ba ito pinapagana? Si Sovereign yun talaga, binigay ang gamit pero walang paliwanag. Habang tumitig siya sa kailaliman ng orbe, biglang umikot ang dilim at hinigop siya papaloob. Hugh! Nanginginig siyang nagmulat. Ang mga mata niya ay nagdilim, at sa sunod na iglap ay natagpuan niya ang sarili sa isang espasyong itim na ng mga bituin. Lumilipad ang mga ito ng malapit, halos maabot ng kanyang kamay. Saan ako? Ano ang ginagawa ko rito? Nag-ikot siya ng tingin at biglang naalala. Ganito rin ang lugar ni Sovereign yun. Ibig sabihin, ang isip ko ay nasa loob ng orbe. Ganito ba ito ginagamit? Pero paano ko siya hahanapin ngayon? Naglakad-lakad siya, nag-isip, at itinuon ang tingin sa mga kumikislap na bituin. Biglang umalingaw-ngaw ang isang matandang tinig sa kanyang tainga. Anak, ang tao ang pinakamataas na nilalang ng daigdig, ang ugat ng lahat ng bagay. May 360 maliit na sansinukob sa kanyang loob na kaayon ng kalawakan. Bawat isa'y may sariling bituin. Kapag minasdan mo ang mga bituin, ang tinitingnan mo'y hindi lang langit kundi ang siklo ng muling pagsilang. Kung nais mong matagpuan ang iyong hinahanap, gamitin mo ang iyong puso, at iyong makakamtan ito. Napatigil si Zufan, tumutok ang kanyang isip sa mga bituin. Unti-unti, sumabay ang kanyang yuan ki sa galaw ng mga bituin, misteryoso at di maipaliwanag. Hanggang sa maramdaman niyang siya mismo ay nagiging kaisa ng kalawakan. Qingcheng, gusto kitang makita. Tumibok ng malakas ang kanyang puso at sumunod dito ang mga bituin. Biglang lumiwanag ang siyam na pinakamaliwanag na tala at naghanay, nakaturo sa silangan. Nasa silangan siya. Nagising si Zufan, muling nagbalik sa kanyang katawan. Nasa tabi niya ang orbe, nangingislap. Masigla niyang itinabi iyon at lumabas ng yungib. Madilim na ang paligid at ang siyam na bituin sa kalangitan ay kagaya ng nakita niya sa loob ng orbe, nakaayos sa isang linya. Hindi niya alam kung ang orb ba ang may epekto sa mga bituin o sila ang sumasalamin dito. O baka siya mismo ang may kontrol. Napatulala siya. Diyatat nakapag-usad na naman ako, nasa huling yugto na ako ng Spirit King. Ngunit sa ibabaw, bumaba ang kanyang antas tungo sa unang baitang ng bone tempering stage. Muling lumawak ang aking puso. Sa ilalim ng maliwanag at maaliwalas na kalangitan, mabilis na dumadaloy sa lupa si Zufan, ang kanyang mga matay kumikislap na waribang ginagabayan ng mga bituin. Pagtingala niya, kumurap siya at mumiti. Malapit na siya sa huling bituin mula sa siyam na bituin, malapit na sa bagay na matagal na niyang inaasam makita. Muling bumilis ang tibok ng kanyang dibdib. Mula nang masilayan niya ang mga bituin sa loob ng itim na orbe, ramdam niya ang isang kakaibang ugnayan, parang may tali siya sa lahat ng bagay sa mundong ito. Kahit sa liwanag ng araw, malinaw niyang nasusulyapan ang mga bituin. Senior sister, iniatas ng guro na dalhin natin ang purple gold glazed cup, at makipagtagpo kina Senior Aunt sa Mist City para sa paligsahan ng mga kayamanan. Doon natin makukuha ang mapapatungo sa Nethersea. Pero hindi ako mapalagay na iwanang mag-isa si Junior Sister. Bakit hindi? Ang hangal na batang iyon ay kapos sa talento at kakayahan. Hindi lang ako, pati kayong lahat ay higit pa sa kanya. Ano ang silbi ng pagbibitbit ng isang pabigat? Umaasa lang naman siya sa pabor ng guro para makasama, kahit wala namang naiaambag di. Pero sinabi na ni Master. Tahimik. Niloko lang siya ng babaeng iyon gamit ang matatamis na salita. Marunong lang siyang magpalapit loob at magpa-cute. Walang paraan na hahatiin ko ang karangalan para sa isang misyon na kasing halaga nito. Sabihin na lang natin na naiwan siya dahil mabagal. Umalingaw-ngaw sa masukal na gubat ang kanilang pagbubulungan at malinaw itong nasagap ng matalim na pandinig ni Zufan. Nethersea. Hindi ba't iyon ang lugar ng Nether Sovereign? Nakita ko na yon minsan sa World Wine Tunnels ng mortal na daigdig, pero hindi ko alam kung paano ito mapasok. Posible bang tunay ang mapa? Saglit siyang napatigil, saka mabilis na pumasok sa gubat.
Inayos niya ang kanyang kasuotan at naglakad ng kaswal sa pagitan ng mga halaman. May tao. Isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw, kasabay ng pagsungaw ng 6 na kumikislap na espada na tila handang tumuhog sa mga damo. Ramdam na ni Zufan ang malamig na pagnanasa nilang pumatay bago pa niya makita ang kanilang mukha. Umisi siya, ngunit nagpanggap na takot. Sandali. Sandali. Naligaw lang ako, wala akong masamang balak. Mabilis siyang lumabas mula sa mga palumpong, kunway nanginginig sa takot. Sa kanyang harapan ay 6 na dalagang ubod ng ganda, ngunit winasak ng malamig na tingin ang kanilang kariktan. Tinapunan siya ng tingin at agad nilang natanto na nasa bone tempering stage lamang siya. Napabuntong hininga sila at ang pinuno, ang senior sister, ay mapangutyang nagsalita. Ang tanda mo na pero nasa bone tempering stage ka pa rin. Hindi ko akalaing may ganyan pang klase ng tao sa sacred domain. Napakahina mo, isang spiritual beast lang ay baka buto na lang ang matira sa'yo. Alam ko naman na delikado pero kailangan kong kumita ng ikabubuhay. Wala akong magawa kundi magtipon ng mga halamang gamot. Haha. Nagkunwaring hangal si Zufan, kasabay ng palihim na pagsusuri sa kanilang kapangyarihan. 3 Spirit Kings, isa nasa kalagitnaan, 2 sa simula, at ang 3 na may nasa tugatog ng Genesis stage. Malakas na pangkat. Mga binibini, maaari ko bang itanong kung ano ang nasa unahan? 3 buwan na akong naglalagalag dito sa gubat at hindi makalabas, patanong niyang baw na baw, kunway nalilito. Karapat-dapat lang sa isang bone tempering cultivator na maipit dito. Ni hindi ka makalipad, paungot siya ng senior sister, habang ang iba'y nagtatawanan. Pinanlaki pa ng senior sister ang kanyang dibdib, mas makabubuti pang bumalik ka na bago ka tuluyang mapahamak. Huwag ka nang magpatuloy kung ayaw mong dumanas ng malagim na kamatayan. Bakit naman? Dahil naroon ang Ruby Cloud Sect, malamig na tugon nito. Nanlumo ang mukha ni Zufan. Kaya pala pamilyar ang lugar na ito. Malapit pala sa Ruby Cloud Sect. Ilang buwan kong sinundan ang siyam na bituin, hindi ko pinansin ang mga lugar na nadaraanan, lahat upang matagpuan ka, aking asawa. Walang kamalay-malay ang mga babae sa kanyang iniisip. Patuloy na nagmamataas ang senior sister, alam mo na marahil ang batas ng aming sekta. Sinumang lalaking magtangkang pumasok ng walang paanyaya ay mas masahol pa sa kamatayan ang sasapitin. Kaya bago ka mamatay sa espiritual na halimaw, mas mabuting maglaho ka na rito. Ha? Sino ba ang hindi nakaalam sa matatandang matataray na yon at sa kanilang sumpong? Ngumisi si Zufan, ibig sabihin mga disipulo kayo ng Ruby Cloud Sect. Bakit, natatakot ka na ba? Ipinagyabang nilang 6 ang kanilang sarili, itinataas ang dibdib at mariing nakatingin sa kanya na punong-puno ng paghamak. We're on a mission right now, dagdag pa ng pinuno. Kaya dapat ipagpasalamat mo na kahit paano'y nag-aksaya kami ng oras para balaan ang isang gaya mo. Kung guro namin ang nakatagpo sa iyo, hehe. Ngumiti lalo si Zufan, pinipigilan ang malamig na kapangyarihan ng kanyang kilin arm na nagsimulang kumawala. Ngunit bago siya kumilos. Senior sister, sandali lamang. Isang banayad na tinig ang umalingaw-ngaw. Isang dalagang nakaputi, nasa 20 gulang, ang lumitaw, bahagyang hinihingal. Isang bangkay na naman, malamig na naisip ni Zufan. Nairita ang iba, paanong nasundan pa tayo ng babaeng ito? Para siyang multo. Senior sister. Masiglang lumapit ang dalaga at tumabi sa pinuno. Bakit hindi niyo ako hinintay? Halos hindi ko na kayo maabutan. Pabalibag na tiningnan siya ng senior sister, junior sister, delikado ang daan. Ayaw ka naming mapagod o mapahamak. Bumalik ka na lang, hindi ka parurusahan ni Master. Sabihin mo na lang ako ang nagsabi. Ngumiti ang dalaga, walang kamalay-malay sa malamig na pagturing ng kanyang mga kasama, huwag naman ganyan. Mga kapatid tayo. Gusto kong makatulong kung sakaling kayo'y mapahamak. Isa pa, ito ang una kong misyon sa labas ng sekta. Hindi ko basta-basta susukuan. Katulad siya ng isang korderong lumaki sa kulungan, masigla, inosente, at walang alam sa panganib ng mundo. Ngumisi si Zufan at tumitig ng matagal, tama ang sabi ng mga senior sister mo. Para rin sa ikabubuti mo na manatili ka na lang sa sekta. Mapanganib ang mundo. Sa likod niya ay mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang kamao, malamig ang kislap ng kanyang mga mata. Ngunit mumiti sa kanya ang dalaga, inosente't dalisay, sino ka? At paano mo nasabi na mabait sila sa akin? Tumango lang si Zufan, dala ang kakaibang ngiti.
Oo, mabait sila sapagkat isinusugo kanila sa kamatayan. Ngunit ngayong nakita kita rito, ikaw mismo ang lumapit sa iyong tadhana. Biglang nanginig si Zufan. Sa pagtitig niya sa mga mata ng dalaga, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya isang pambihirang ganda, ngunit napaka-inosente at pamilyar. Gayon din ang dalaga, nawala sa sarili ng sandali, parang nagkita na ba tayo? Anong pangalan mo? Halos mapasigaw ang dibdib ni Zufan. Qincheng, masigla nitong tugon. Chu Qincheng. Natigilan si Zufan, tila nananaginip, Chu Qincheng, ganon pa rin ang pangalan mo Namangha siya, ang kanyang kamao unti-unting lumuwag habang ang malamig na matay na palitan ng banayad ng ngiti. Qincheng, natagpuan din kita sa wakas. Marahang hinawakan ni Zufan ang malambot na pisngi ni Chu Qincheng, ang kanyang mga matay puno ng pananabik at paglalambing. At si Chu Qincheng, hindi man siya kilala, hindi man niya maipaliwanag, hindi siya nakaramdam ng pagtutol. Sa halip, isang hindi maipaliwanag na damdamin ang sumibol sa kanyang dibdib na tila matagal na niyang kakilala ang estrangherong ito. Bam! Lumapit si Zufan at hinawakan ang kaakit-akit na mukha ng dalaga, ngunit isang palad ang bigla na lamang tumama sa kanya, dahilan upang siya ay mapalipad at bumulagta sa lupa. Mabilis na umatras si Chu Qincheng, namula ang pisngi at biglang naalala ang nangyari. Walang hiya! May gana kang lapastanganin ang isang disipulo ng Ruby Cloud Sect. Gusto mo na bang mamatay? Galit na sigaw ng nakatatandang kapatid sa sekta, habang kinutya si Zufan na nakahandusay, at tila balak pa niya itong tapakan upang durugin ng tuluyan. Napaurong si Chu Qincheng at agad na humarang. Lintik na uwak na pakialamera. Bahagyang kumislot ang kilay ni Zufan habang kumukulo ang kanyang dugo sa galit. Sa wakas, matapos ang mahabang panahon, muli silang nagtagpo ng kanyang pinakamamahal, ngunit hindi man lang nila maipagdiwang ang muling pagkikita dahil sa pakikialam ng isang mangmang na babae. Ang tanging nais ni Zufan ay durugin silang lahat hanggang maging malabnaw na laman. Subalit pinigilan siya ng isang bagay, ang katotohanang si Chu Qincheng ay mula sa Ruby Cloud Sect. Malaking kasalanan kung dudurugin niya ang mga kaibigan ng asawa. Pinilit niyang pigilan ang naggangalit na damdamin at huminga ng malalim. Bakit sa lahat ng dako, sa Ruby Cloud Sect pa napadpad si Qincheng? Muling sinuri ni Zufan ang direksyon ng siyam na bituin, at ang pamilyar na pakiramdam na nagmumula sa dalaga ang nagpatibay ng kanyang paniniwala. Walang duda, siya nga si Qincheng, at hindi lang sa pangalan. Pinilit niyang kontrolin ang sarili, at may pasakit na ekspresyon habang dahan-dahang bumangon. Harap-harapang humarap siya sa mga nagagalit na babae at mabilis na nagtaas ng kamay bilang paliwanag. Mga kapatid, patawarin niyo ako. Sa labis na pagkakahawig ng binibini sa yumaong kapatid kong babae, nadala ako ng damdamin. Hindi na mauulit pa. Hindi na maulit. May lakas ng loob ka pang sabihin next time. Akala mo ba pwede ka na lang basta humawak ng mukha ng babae? Galit na sigaw ng nakatatandang kapatid at halos ibagsak muli ang kamao sa kanya. Ngunit agad na humarang si Chu Qincheng. Senior sister, maawa ka. Marahil ay minahal niya ng labis ang kanyang kapatid, kaya hindi niya namalayang nakagawa siya ng hindi tama. Hindi yun sinadya, kaya huwag mo na siyang parusahan. Humph! Ano ngayon? Hindi naman ako ang hinahabol niya, kundi ikaw. Kung hindi ka nagagalit, bakit pa ako? Mariin niyang inismiran si Zufan, saka pumihit at lumipad palayo kasama ang iba. Huwag na tayong mag-aksaya ng panahon sa hangal na yon. Kung nagpapaloko siya sa matatamis na salita ng isang bulok na lalaki, siya na ang tanga. Senior sister. Tinawag pa siya ni Chu Qincheng, ngunit tuluyan nang nawala ang mga babae. Nalugmok siya at yumuko ng malungkot. Pagkaraan ay tumingin siya kay Zufan, kumurap-kurap ang malalaking mata. Ginawa mo ba yon dahil kahawig ko ang kapatid mo o talagang sinasadya mo? Sa ilalim ng kanyang masidhing tingin na naghahanap ng paliwanag, alam ni Zufan na nais lamang niyang makahanap ng dahilan para ipagtanggol ang kanyang kabaitan. Madali na sanang tumango at sumabay na lang sa kanyang akala. Ngunit sa harap ni Qincheng, hindi siya makapagsisinungaling. Ngayong wala ng iba, oras na para magpakatotoo. Hindi ko talaga napigilan pero hindi dahil sa kapatid ko, sapagkat wala akong kapatid na babae. Dahil yon sa aking minamahal. Anong ngi? Namula si Chu Qincheng sa isang iglap at tinitigan siya ng masama bago umikot upang lumayo. Nagkamali ako ng akala. Inisip kong mabuti kang tao pero tama pala si senior sister.
Nilapastaan mo lang ako at pinalabas pang hangal sa harap ng iba. Kitang-kita ang sakit sa kanyang mukha habang humahabol sa mga kasama. Sandali, sigaw ni Zufan. Huminto si Chu Qingcheng, nanginginig ang tinig ng tumingin muli. Ano na naman? Kung susubukan mong kung ano, pagsisisihan mo. Ngunit natawa lang si Zufan. Genesis stage siya, samantalang bone tempering lang ako sa paningin ng iba. Pero bakit siya nagsasalita na parang mahinhin na dalaga? Umiling si Zufan at tinitigan siya ng malalim. Binibini, hindi ako nagbiro at hindi rin kita sinamantala. Ang totoo'y nakikita kita bilang aking pinakamamahal. Yumaw ang aking asawa at nang makita kong kahawig mo siya, hindi ko napigilan ang aking damdamin. Nagulat si Chu Qingcheng at nang masilayan ang tapat na tingin ni Zufan, namula siya at marahang tumango. Mahal mo nga ng husto ang iyong asawa. Kung ganoon, hindi na kita pananagutin. Ngumiti siya ng bahagya at nagtangkang umalis. Sandali. Ano na naman? Napakurap si Chu Qingcheng at muling lumingon. Humugot na hininga si Zufan. Miss Chu, mabuti ang iyong puso. Maaari mo ba akong tulungan? Naligaw ako sa kabubatang ito, maaari mo ba akong isabay palabas? Tulungan kita. Hindi ba maaari? Yung maaari naman. Bagaman nag-alinlangan, hindi niya magawang tanggihan. Kaya't dahan-dahan siyang lumapit, namula at pasimpleng tumingin sa paligid bago marahang inabot ang baywang ni Zufan. Sige, lilipad tayo, huwag ka lang kikilos. Tumalon si Chu Qingcheng at umangat silang dalawa. Sinamantala ni Zufan ang pagkakataon at iniyakap ang kamay sa kanyang baywang. Anong ginagawa mo? Bitiwan mo ako, sigaw ng dalaga, namumula ang mukha. Binibini, unang beses ko itong lumipad bilang isang bone tempering cultivator, natatakot ako. Nakangisi si Zufan, sinasamantala ang sitwasyon. Napilitan si Chu Qingcheng na tiisin yon, nakatutok na lamang sa pagpapaiksi ng kanilang paglalakbay. Hanggang sa inihilig pa ni Zufan ang ulo sa kanyang balikat. Anong ginagawa mo? Halos mapasigaw si Chu Qingcheng. Una kong beses lumipad, kaya nakakatakot, nakangiting sagot ni Zufan. Hindi siya makapalag, bagkus ay huminga ng malalim at nagbanta na lang, ayusin mo ang kilos mo. Subukan mo pa at ibabagsak talaga kita. Ngunit sa halip na makinig, lalo pang naglakas loob si Zufan. Yumakap siya ng mahigpit. Bitawan mo ako, halos mabaliw si Chu Qingcheng sa kahihiyan. Hindi, natatakot akong mahulog. Mahigpit ang pagkakayakap ni Zufan, nakapikit at payapa, na para bang nakayakap muli sa taong matagal niyang hinanap sa loob ng isang siglo. Nagpupumigla si Chu Qingcheng at sa takot na may makakita, mabilis siyang lumapag. Ngunit gaya ng pugita, ayaw bumitaw ni Zufan. Hoy! Nasa lupa na tayo. Kumalas ka na, sigaw ni Chu Qingcheng. Hindi totoo. Niloloko mo ako. Alam kong nasa ere pa rin tayo, natatawang sabi ni Zufan. Sa huli, ginamit ni Chu Qingcheng ang lakas at ibinagsak siya ng malakas. Lumampas ka na talaga sa limitasyon, Zufan. At may lakas ka pang magsinungaling, galit niyang singhal. Nagpalis ng alikabok si Zufan bago ngumiti. Bago ko sagutin yan, maaari ba kitang tanungin ng dalawang bagay? Nagulat si Chu Qingcheng, ngunit hindi nakatanggi. Una, may iniibig ka na ba? Umiling ang dalaga. Pangalawa, may kasunduan ka na ba sa kasal? Natigilan si Chu Qingcheng, ngunit umiling din. Napangiti si Zufan, saka lumapit at mahigpit siyang niyakap. Ngayon masasagot ko na ang tanong mo. Oo, sinadya ko yon dahil gusto kita. At kailangan kang maging akin. Dong! Natulala si Chu Qingcheng, nanlabo ang isipan. Ano ba itong nangyayari? Paano ako agad naging kanya? Nang makabawi, itinulak niya ito. Siraulo ka. Ngayon lang tayo nagkita at wala pa akong alam tungkol sa'yo. Ako si Zufan. Ngayon kilala mo na ako, Qingcheng. Sumama ka sa akin. Hindi maaari. Ako ay disipulo ng Ruby Cloud Sect. Sa usaping kasal, kailangan kong magpaalam sa aking guro. Isang matandang uwak ang manghihimasok sa ating kapalaran. Qingcheng, sumama ka sa akin. Walang makapipigil. At umalinggaw ang sigaw ni Zufan, puno ng kapangyarihan.